Yo, what's up, what's up, what's up mga pare ko? Kamusta? Nandito na naman tayo sa aking YouTube channel at gusto ko lang sabihin sa inyo na kung di pa kayo nakapag-subscribe ay mag-subscribe na kayo para updated kayo sa mga ilalabas kong kagaguhan, di ba? Siyempre, gaya ng dati, gusto kong pasalamatan ng mga wala sabang sumusuporta sa mga ginagawa kong kagaguhan. Shinware, maraming salamat kay Kuya Mabagtingla at sa aking pinakamalapit na inaanak na si Shin Rojan. Gracia worldwide kay Boss J. Chris. Ito, Gracia po yung suot ko. Noong nakaraang suot ko ay kulay blue. Ito ngayon ay black, tas ice pa rin po yan. Gracia worldwide. Maraming salamat, Boss J. Chris. Love you. Distinctive clothing kay Madam Alex Liagas. Maraming salamat po. Egocentric kay Papa Joseph Aday. Maraming salamat. Crown Manila kay Kuya Nico Manning. Ayan po. Maraming salamat, Kuya Nico Manning. Ito, kalalabas lang, no? Hindi ko pa ito napapanood. Siguro upload ko na ito mga 3 or 4 days. Dahil nagka-interest din ako dahil ito ay battle ni Raffian at Saint Ice. Sa mga hindi pa nakaka-spot, meron nga pala kami laban ni Saint Ice April 26. Isa buhay 'yon, no? Yun, kita-kits tayo doon at good luck sa amin dalawa ni Saint Ice. Sige, let's get it on! Bibigyan namin kayo ng 5-star na laban. It's me, Us. Baka 5 minutes yun. Nanalo ng ko ito si Raffian. Piliin niyo mauna. Saint Ice, tig 2 minuto dapat. Pakinggan natin. Unang banat, on 15 day 1, Saint Ice. Yo, konting freestyle, pampainit. Ako'y naturingang underdog, pero iba lang yung timbangan ko kahit paano nyo pa ipilit. Mananatiling mas mataas yung bilang ko, parang Christmas party ng PhilHealth. Gubat game? Yo, pare Raf, sabi ni Boss Arik, sumunod daw tayo sa time limit. What is that? Joke lang, bossing, matik yan. Kaya nga kami sa day 1 eh. Para yung round 3 sa day 3 sa parking lot. Sabay tayo lumaban ng zoning. Ako nagdagdag sa aking killing spree. Ikaw body bag ka naman vividly. Netong last 6 months ako'y nambalagbag sa top ng mga different leagues. Ikaw bali-baliktad na yung aim pagkat MIA ka nga lang recently. Kaya paano ka sa puntos makakalamang sa akin kung bagsak ka sa activity? Teacher to, di ba? Pues ako magtuturo sa'yo ng mga dapat na i-change. Una, yung pag-asa ng letrahan mo sa names para masabi lang na flames. Kaya ka nadadali ng from the system to the nation, we will never be the same. Dahil... Tangina, no? Pakiramdam ko, eto pa lang si Saint Ice pa lang yung bumibitaw, no? Pero sobrang ganda ng matchup na to para sa akin dahil tangina. Parehas silang mahilig sa mga English na na linya. Tapos parehas silang technical. Tas parehas daw silang mahilig sa mahabang oras. Sobrang galing talaga ni Arik mag-isip ng matchup. Sa mga pilit mo na play, gaya ng wordplay mo na delivery. Delivery, anak ng buti na push mo pa yun. Delivery. Buti na push mo pa yun. Galing, no? Inire. Tas kumbaga, pagkatapos niyang i-line mark, ginawa niya ng punchline. O kaya yung, you will anak na, anong wordplay mo na, delivery. Delivery, anak ng, buti na push mo pa yun. O kaya yung, you will sharing gun. Dapat sa unan naputok yung ganon. Ano ka ba, Kendra Lamar? Everybody gon' respect the shooter, but the one you will sharing gun lives forever. Tanga. Pero the best yung intro mo kay Beatroom. Yung binigay mong vitamina. Tangina. Vitamina. Yung binigay mong vitamina. Kinikeng ko ang style ni... Ang ginagawa ngayon ni Saint Ice ay line marking ng mga nakaraang laban ni Raffian. Vitamina. Ngongo kasi. Parang sick nga siya. Di na yun rich dalsim na.
Tiyagain mo manghuli ng magagandang punto para damhin at magigets to. Kakapilit mo ng wordplay, dyan ka din mapependeho. Next subject, next subject. Let's do the math. Kahit natalo ako sa 3, 1, 3, ibig sabihin lang yung kwento mala 8 Mile. Ikaw kahit paano mo pa, balik ta rin yung pagka-gangsta mo pang 6'9". At tignan natin yung damit. Naka all black. Sakto terno sa aking balak ngayong gabi, hindi ako magsi-ceasefire. O kala ko ba nakikinig? Sinabi na ngang 8 Mile, kahit big stage, nagpi-freestyle. 8 Mile, yung movie ba yun, Eminem? Tapos yun, ang laban kasi dun, di ba, freestyle? Tapos yun, kahit big stage, nagpi-freestyle. Ganun mag-freestyle iba. Kaya mapa-Revere o Black Manila, sa akin nababagay yung B sa gitna. Kaya tignan mo yung drip mo, Diyos ko po. Ulti uniforme ay palpak. Black Manila, parehas, pero kasi A yun tapos binaliktad lang yung A, tas naging victory, tapos yung suot niya letter V din. Pero sa kanya daw mapupunta yung V. O Black Manila, sa akin nababagay yung B sa gitna. Kaya tignan mo yung drip mo, Diyos ko po. Ulti uniforme ay palpak. Yung dating lukot-lukot. Paano di nga natiklop yung slack? May iba na taga-sulat, may iba na taga-sulat. Pinagsigawan sa lahat. Mr. Sablan, mind your own paper, ayon ikaw pa yung bagsak. At kung usapang pisikalan, ikaw yung bitches rap yan. What do you bring, sikaran? Puta basic lang yan, yung akin pambuwakaw, yung punches nagsisipaan. Hindi ka great teacher, honest ka ba man? Kulang ka pa, history repeats itself. Kulang ka pa sa research sa ganito. Yung mga nauna sa'yo ditong teacher, alam mo, pinaka-weakness ay bato. Malalampaso to sa cleaner. Galing, no? Yung mga pinaka-nauna sa yung teacher dito, ang mga weakness, bato. Siguro, pakiramdam ko lang ang mga tinutukoy dito siguro ni, Sak Maestro, Balakid, yung mga naging issue nila, no? Yung parang mga nakaraang sinasabi na mga nagkaroon daw sila ng bisyo. Teacher daw, naging weakness, bato. Kulang ka pa sa research sa ganito. Yung mga nauna sa'yo ditong teacher, alam mo, pinaka-weakness ay bato. Malalampaso to sa cleaner na sa lahat ng batch na gawa na mangupak. Ngayong nagago ko tong teacher, magtatawag to ng magulang. At kung nakinig kayo ng mabuti, ako na mismo nagturo sa guro dito sa eskwela. Binagsak ko sa language, math, PE, history, lahat ng kurso tsaka tema. Isamang yun na yung Christian living. Malamang yung santo, pinag-aralan mo yung mga letra. At kung hinahanap mo yung chemistry, well, hinahanap din nila kasi mga elemento mo walang konekta, punyeta. Unahan ko na kayo. All jokes aside, lahat ng rounds ko ngayong gabi maximum 36 bars. Kaya pag nag-overtime ka pa din, at nanalo ka pa repa, ako pa din panalo dun, mamen. Kasi ibig sabihin yung putang inang time limit nyo, walang kwenta. Mukha kang class president na iyakin na nagwawala sa classroom. Kaya pakinggan na nga natin kanyang delivery na parang batang nagtatantrum. This mash shit! Who the fuck is this? Oh, halata na yung ender ko. Gising ka na, bro. Pag narinig mo yung mga sumisigaw ng bawi! Bawi! Yun yung mga nagsi-CPR sa'yo. Pakinggan muna natin round 1 ni Rafian. Pero iba yung enerhiya ni rito. Iba yung enerhiya ni Saint Ice. Ang galing, no? Ang galing ni Saint Ice doon. Tangin na alam niyang sisigaw ng tao yung bawi. Isisigaw ng tao yung bawi, no? Tapos parang ayun yung magsi-CPR sa'yo. Sumigaw pa rin talaga. Gago rin talaga yung crowd minsan.
Nakakatayo na si Righteous One? Sino to? Parang si Righteous One tong ano na to, nakatayo ah. Bukod dito sa ano dito sa, kasi maliit lang yung screen ko dito, pero baka mapansin nyo, hawig ni, hindi ko alam kung hawig o ano eto, yung, may nakatayo dito sa unahan. Eto, tuturo ko ng tao dito, pukin ng mouse. Ayan hawig ni Righteous One, tol. Panalo daw siya ng zoning. Mag-comment dyan. May problema ka talaga sa paningin, no? Game. Talo ako. Sa akin lugi to. Puta, proud na tinalo niya si Unico. Tanga mo. Saint Ice vs. Ruffian. Dat naganda kayo ng kumot at ng unan. Sa mga may flip-top beard at madami ang pulutan. Susulitin namin yung ticket nyo kahit binili nyo lang pang day 1. Sobrang haba nitong battle, yung pila sa day 2 maaabutan. On game? Parang ayaw niya. On game? Sobrang overtime mo, gagi. Masarap sa pakiramdam. Sobrang overtime mo, gagi. Magaling ka naman, kaso pag mahaba na nagiging dragging. Idol kita, baka pwede na yung oras mo bawasan. Kala niya pinupuri ko siya, ganun lang yung nababasa ko sa comment section ng aking mga laban. Kasi nag-overtime ka kay Unico? Bobo ka ba? Sobrang tagal mo dun sa parking, kung TIU to, nagmulta ka na. But that's fine, kasi sa 1 minutes nga, 3 minutes siya per round, di ka sumusunod sa Wala yun. Sa 1 minutes nga, 3 minutes ka per round, di ka sumusunod sa oras, ano mararating mo? Ako di na pinag 1 minutes kasi alam niyang ganun din gagawin ko. Pero ito, nagjo-jokes dito si Ruffian, no? Pero alam mo 'yon, nararamdaman ko na parang pang ano niya lang 'yon, pang kuha niya lang ng crowd. Parang hindi talaga 'yun yung ni Ruff eh. Kumbaga parang hindi ko alam kung tinetesting, pero ang galing pa rin ng jokes niya. Pero yun nga, pakiramdam ko, pinapaano niya muna. Sige, namnamin niyo muna tong mga jokes ko bago ko kayo anuan ng mga technical. ating nasa big stage, binabasa 1 minutes, kaya pala nag-e-emote. Boss, kaya pala panay overtime sa trabaho kasi na-demote. Pag lumalabas ka, hinahanap nila yung remote. Kasi Ice Rocks, nakakabatuang yung programa. Tugmaan mong pambata, brad, abay lately, nakakabagot. Mga nursery rhymes mo, rockabay baby, nakakaantok, nakakayamot. Kasi sobrang lame at corny. Undertaker to sa yung pagbabalik, rakatid yung WrestleMania 40. Speaking of wrestling, dahil sa pareho naming hilig sa WWE, nakabuo kami ng bro code. Yeah, that's nice, but pag pinatay bangkay ni Ice Rocks, magiging stone cold. Wala munang kapakapatid, Matt Hardy kay Jeff, kaya delete. Di na issue kung mawala ka. Pero mas bagay sa yung slogan ni John Cena, cause we can see you ng isang dekada. Ngayon yung battle rap, balik sa arena. Galing, no? Nagbanggit si Ruffian dito ng mga pangalan ng mga wrestler, no? Stone Cold, tsaka John Cena. Kada, muling sumasakay na yung abuso. But this is my reign, ikaw si Sami Zayn, sumasabay ka lang sa uso. Hayop to sa pagiging tuso, lirikal kong mang sadista, Pinoy na animal, malabatista, kaya enigma. Ba't ito? Ba't santo? Mapapadasal ka gago. Mapapasabi din niya ng rough pag bark ko na dinig. Tung santo mapapadasal sa banal na aso ang kaso. Wasak ka gago. Dahil alam naman nating Ice is kaya wasak tong santo, parang sa simbahan may napadaang ISIS. Pareho lang tayong nanggaling sa liga ni Loons at ni Mike Swift. Pero kung may mga napahangat, mga naging fanatic, itong rock sinalang na sa sunugan pero walang na-addict. Ngayon pandiinan na ako sa liga. Galing nun, etong rock sinalang na sa sunugan pero walang na-addict. Sunod-sunod yung punchline dito ni Ruffian, no? Pero alam mo, hindi na natin kailangan himayin. Alam ko, nagigets nyo rin naman yun. Yung panayang rough dito sa baga nagdadasal sa banal na aso. Hindi natin hinihimay pero sunod-sunod yun kung mapapansin nyo.
liga ni Arik. Ito sobrang tanga, mas bagay ka sa liga ni Awit. Sinabihan mo mag-suicide si Unico, tanong ko ay bakit? Kung pagpapatiwakal din naman ang paglaban mo sa akin. Kaya alam ko ang iyong hangarin. Dahil kailangan mo munang mamatay bago ka maging santo. Ako kailangan ko pang mabuhay hanggat isa buhay wala sa mga kamay ko. At yan ang pinagkaiba ko sa'yo. Because you're not thinking best friend. Gusto niya maging dead saint. Ako gusto ko maging living legend. Angas ng boses niya. Ano? Tangina, parehas lang silang sumusunod sa oras dito ha. Hindi pa ako makapag-desisyon dito, no, sa round 1. Tangina, parehas silang magaling dito, no. Sige, pahinga muna natin round 2. Overtime daw ako. Gago ang corny. Kala ko kasi, tingin ko dito trabaho bro, kala ko dagdag sahod pag OT. Handa na ba kayo sa tagisan ng Taglisyan? Galing, no? Tagisan ng Taglisyan. Kalaban ko tamod, niloaded Lux, Hitman, tsaka T-Top. Pang jando na laro. Bigyan na 7 shots, tanggalin wisdom. Tikman na sarili na gamot. Pag nahagisan na ng pillbox, pagkat alam naman openly na galing foreign leagues iyong flow and schemes. Pampirata yung sulat mo sa battle ha, pinadala pa overseas. OMG, dapat mga estudyante. Pampirata. Galing, no? Piratas, tas C, overseas. Galing. Iyong flow and schemes. Tas yung flow, no? Galing niya kung paano niya binuo yun, no? Yung dagat, overseas, yung dagat, yung pirata, yung flow, galing. Alam naman openly na galing foreign leagues iyong flow and schemes. Pampirata yung sulat mo sa battle ha, pinadala pa over. Pampirata yung sulat mo sa battle, yung sulat mo sa bote, pinadala pa overseas, pinadala gamit yung dagat, no? Damn! Galing nun! Hindi ko alam kung siguro, pero para sa akin sobrang ano nun, sobrang galing nung pagkakaano na yon, pagkakabuo ng linya na yon. Hindi lang masyadong siguro, hindi ko alam, pero pakiramdam ko nagets naman ng tao yun, pero para sa akin, ako kasi lalo hindi ako magaling magganon eh. Pagkat alam naman openly na galing foreign leagues iyong flow and schemes. Pampirata yung sulat mo sa battle ha, pinadala pa overseas. OMG, dapat mga estudyante ginagabayan makuha yung medal. Tapos yung pinaka second meaning nun ay yung mga linya daw ni Raffian ay galing sa ibang bansa kasi nga nakaw daw, tas yun nga pirata. Of honor, son Will. Kaya wag ka nang nag-gunplay, mag-stick ka na lang sa yung Call of Duty. And if you wanna talk about OT, pag ubus na kasi yung timer, siguradong lasog yung kalaban. That's how ISIS. Ikaw sa screen ka lang naman bumabaril-baril rap yan. Kaya ka may time crisis, ISIS. Wala ka namang ranggo sa ISIS. set, panay panggap na kulit. Huling may nakaklash to na geto, yung flag niya puti. Mga bala pang joker, panay patawa na baril. Kung talagang gangsta ka men, magpatat ka sa head ng asong buntes. Sano pa bitch? Paano kasi? Yung mga sound trip niya na pang drill ang asam ng tangina. In reality, yun naman dream matakasan ng iba. Gusto niyang maisabuhay para sa story time to. Ilang libong napasahukay niyang ginoglorify mo. Kaya dapat na makrucify to. Bigyan ng heartbreak. Sweet chin. Suck it. Sleeper. Trash bin. Steel chair. Dropkick. Ric Flair. Woo! Sa mikropono explosive parang CM Punk. Kung sa writtens ko tingin nyo, he can hang maki Chris Benoit. Sa barcage mas... Si Chris Benoit ba, no? Si Chris Benoit ba yung nagpakamatay? Sino ba yung wrestler na yun, yung nagpakamatay? Di ko alam kung nagbigti yun o naglason. Explosive parang CM Punk.
Kung sa writtens ko tingin nyo, hikenhang maki Chris Benoit. Sa barcage, masasalvage, malawar games to. Ako pa din ang mas rated at makikita nyong si RKO. Ang galing. Pareha silang nag-reference ng sa WWE. Sasampalin tong Rizaleño ng tsinelas hanggang mag-develop ng demensya. Kakasabing Rizaleno, malamang ininext ko yung katerno na tsinelas. Itong di kayang bumanat na diretso ibabanat sa kanyang batok aking swelas. Para maranasan magsalita ng konkreto, papatikimin ko ng bangketa. Hanggang yung head mo maging headstone pag nag-scatter ang mga letra. Mga thoughts mo nasa soko, simpleng marker ng ebidensya. Pag nasipat, yung bangkay mo nasa back na ka-imprenta. Mga linya nitong santo para siyang nagpenitensya. Deads na! Mga linya nitong santo para siyang nagpenitensya, no? Yung gaganon. Si mga linya, siguro yung linya tinutukoy, mga punit sa likod, no? Pag nagpipinitensya kasi, yung nagaganon ka na kanina, gumaganon kasi yun eh. Sa paraang horrorcore, left field, comedy, lyrical, pinaslang ang putang inanto. Hanggang gun bars ka lang, rap yan, mas malawak yung arsenal ko. Tangina mo, ngayon kita na kung sino mas well-rounded. Habang yung index nakatutok, itong panay gun bars yung bukang bibig. Sa ganun din siya napasubo. Malakas kasto, time! Gusto ko tong round 2 niya sa hindi man ganun kaano yung reaction ng tao, no, pero para sa akin solid tong round 2 ni Saint Ice. Pero yun nga, pakinggan muna natin si Raffian. Ilang araw din ako napuyat dahil sa laban na to. Pero tiniis ko ang pagsubok. Para lang dalawin ang antok, kailangan pang sumindi at magpausok. Pero imbes na mahimbing, ang bilis na magising, idlip lang nadudulot. Kaya pag pinapanood ko yung laban mo sa MMA, tas na-knockout ka sa loob ng 6 seconds, nainggit ako sa'yo, ang bilis mo makatulog. Ang bilis mo makatulog. Kasi masyado kang loud, bro. Alias mo dun, Iceman, tas yung kalaban mo, hinock you out cold. Masyado ka kasing hambog at loud and proud. Ako yung may pangalang Wilson, pero ulo niya yung tumalbog nung ground and pound. Gusto kong kalaban, di ikaw. Pwede na sana si Krega, kaso pagod pa sa huling laro, kaya pinasok tong bangko, pero nandito na yan. Pero MMA fighter, sana alam mo, para sa akin, submission ka lang. Gusto ko sana datihan, hindi yung Wex na naparito. Kung may lalabaan naman akong bago, pwede na yung Freak Sanchez o yung Carlito. Hindi ito. Kasi train ka sa octagon. Ako sanay ilagay yung mga kalaban sa kahon, pero ngayon, iba gagawin ko dito, guys. Gamit cutter, yung leeg ng MMA fighter, Kimbo slice. Mula leeg, pababa hanggang sikmura. Laslasin, wakamin, wakwakin, tanggalin mga bituka. Tingin mo paglaban mo sa akin, Ice Wise, no man. Magugulat sila, manlalaki ang mata pag nakita nilang si Ice Wide Open. Hindi mo mananakawaking moment. Pero Hindi ko alam po sino yung mga tinutukoy ni Raffian dito. Pero putang ina, naaangasan talaga ako kay Raffian. Hayop talaga tong tao na to mag-project eh. Ice Wise, no man. Magugulat sila, manlalaki ang mata pag nakita nilang si Ice Wide Open. Hindi mo mananakawaking moment. Pero saludo ako sa ginagawa mo, men. Patuloy mo lang yung paglaban mo sa mga amateur leagues. Patunayan mong kaya mo din mag-rap. Tignan mo, kakahukay mo sa underground, nahanap mo na yung diamond in the rough. Pero di ka sikat porque baba sunod-sunod yung laban. Gurang ka na tinatapat ni M-Site sa mga kabataan. Pero edad, wag na natin pag-usapan, I got my ways. Baka maging palabas lang na pambata pag pinag-usapan pa Ice Age. Pero, Arik, ba't mo ako tinapat sa old rapper ni Igma? Sa tingin mo ba tatama tong Ice sa cold-blooded killer? Pero di ka sikat porque sunod-sunod yung laban. Ice Rocks, masakit ang katotohanan, it gonna hurt you, Saint. Pero kung tingin mo rockstar ka, mag-Kurt Cobain. Di ka makakaahon ito ang new wave. Uso ka lang noon, pinaglumaan ka na ngayon, kaya tong Ice target sa akin. Lumang trend ka lang, Ice Bucket Challenge. Tingin nyo kay Ice Bucket Challenge.
Dahil pinapakita niya sa battle rap to the highest degree? Di rin, boy! Paano makapakita ng ice yung highest? 0 degree lang yung freezing point! Ako, I always keep it 100, kumukulo na. Hinahain laging bago at sariwa, parang open wound. Laging fresh ang hinahain, no preservatives added dahil hindi healthy ang frozen good. Hindi healthy ang frozen good! Tanginan to, sino ba? The fuck out here, boy. Sakto oras, ah. Ang inang galing, no? Kala mo may karugtong pa, no? Ah! Putang ina mo, parehas sila magaling dito sa round 2. Parehas din sila may mga nakubang momentum, no? Halos parehas nga sila ng ano eh. Alam mo yon? Puki ng inang ano na to. Sige, mamaya ko muna sila husga, no? Mamaya ko muna ano yun. Pakinggan muna natin round 3. Parang hirap hanapan ng ano eh, parang hirap hanapan kung anong butas na ano nila sa isa't isa. Okay, pakinggan muna natin. Pakinggan natin! Panay matatanda, panay bataan daw yung kinakalaban ko, Mzite, sabi ng bitching to. Di mo ba alam si Michael Joe, kaka 52? Tapos dinidis pa yung pag 1 minutes at pagbaba ko sa ibang liga ng anak ng putang to. Kahit 60 times pa nga ako pag 1 minutes, hindi matatawaran yung oras na binuhos ko sa kulturang to. 60 times niya pa akong ipag 1 minute, no? Yung 60 seconds kasi, di ba, pag 1 minute. Galing nun, ah. 60 times. Pag 1 minute. Liga ng anak ng putang to. Kahit 60 times pa nga ako pag 1 minutes, hindi matatawaran yung oras na binuhos ko sa kulturang to. Tapos yung sa MMA daw. Putang ina, martial art mo nga, bawal sumuntok. Kaya ako sa'yo tutuldok. Kala niya malakas na siya. Panay sipa lang yung martial art mo. Pag ina-uppercut kita, nakahigayan mamaya, taas paa. At least sa loob ng cage, hindi ako dinadaga. Doon ako comfortable at tinuturing na house. Ikaw kasi pag pumapasok ka ng octagon, bumibili ka ng mouse. Pinadala ng baras! Oh, saan yung waybill? To, pa-RTS kita eh. Si Rizal, nagsulat ng pangontra sa panlulupig ng mga dayuhan. Itong pinadala daw ng Rizal, nagsusulat ng mga obrang nakukupit sa mga dayuhan. Si Rizal, gamit El Fili Patinoli, yung panlilin lang ay nilinaw. Itong pinadala daw ng Rizal, wordplay, yung anyhow sa inihaw. Inihaw pala eh. Ba't malansang isda to? Huli ka, boy. Kaya sa net... Galing, no? Nakakonect dun sa malansang isda, tas inihaw. Yung malansang isda na inano ni Jose Rizal, no, na... Ano ben? Nakalimutan ko sabihin. Ang hindi rumispeto ba yon sa sariling wika ay mas malansa pa sa... mas malansa pa sa isda. Putang ina, no? Ultimo yung natin, no? Hindi kabisado, no? Nakabagay sa cheap na babagay, dapat dinidish siya ng English. Total inanggel mo kay Harlem, pag nakil na to sa akin, you can sleep with the fishes. Puta, sukdulan ka ng peke. Yung movement mo pang rookie. Yung sulat ko pang pepe. Yung guhit mo pang pusi. And one, ako mas profesor. Mas Rizal ang aking vision. Rough yan. Panay palpak na wordplay yung mga attacking na may mention. Meta. Tawag dyan katamaran. Walang kapupulutang mga lesson. If that, ako laban sa lahat. Isusulong ko pa din yung mas makabuluhan na methods. Engot. Yung ballpen mo panda. Yung boga mo pellet. Ako, yung pen may gun. And just to wrap it in, rap yan. Yung pen may gun. Pen gun, no? Galing. Nasa family tree ako ni Jose Rizal. Anyhow, baka nyo sa Pinoy Pawn Stars yun. Anyhow, kung usapang hip-hop, nako mas deadly para ako'y galing sa lupain ni Crazy Kyle, SBC, Andrew E. at Masterplan. Kung battle rap, may Rambling Man, Datu, Lil Jan, at Panginoong Batas. Yung lupang dala-dala ko,
pinag-ugatan ng kung saan lahat ng to nanggaling. At nakabuo ako ng pangalang singsolido ng bato kahit ilang libo yung pangmalakasan dun sa amin. Naturingang taga Rizal, pero wala namang notable sa writing. Tatatlo lang kayong rapper sa baras. Rap yan malamang, kasama ka sa top 10. Naimpluwensyahan ako ng foreign, yes. Dahil yan ang pinanggalingan ng hip-hop. Naimpluwensyahan ka ng foreign dance. Nag-steal ka lang na stilo at linya. Pero kung yung English conference, biglang mamiss na ni Enigma, man, I make pussies out of gangsters. Wala sa aking mimista-mista. Tangina mo, si Mr. Left Eye, no? Ah, Mr. Left Eye. Mr. Lefty, no? Mr. Left Eye. Puta si Left Eye din. Tangina mo. Pinagsama si Mr. Lefty, no? Tsaka si, si Left Eye, no? Mr. Left Eye, di ba? Tangina mo, Jonas. Pinadala ka ng baras, hindi na makumpleto kanyang package. Pinadala ka ng baras, tanga, wala naman lalamove sa inyo, pare. Galing ng mga hirit ni rito, ni Saint Ice. Pinadala ka ng baras, mga bata lang natutuwa na dyan ay makasabit. Nadala ka lang ng baras, ako dala-dala ko Paranaque. Subukan ko. Nadala ka lang ng baras. Ano yun? Sabit? Ano? Mga bata lang natutuwa na dyan ay makasabit. Lambaras. Yung lambaras na sumasabit-sabit, no? Tas pinadala ka ng baras, mga bata lang natutuwa dyan pasabit-sabit. Galing. Tanga, wala naman lalamove sa inyo, pare. Pinadala ka ng baras, mga bata lang natutuwa na dyan ay makasabit. Nadala ka lang ng baras, ako dala-dala ko Paranaque. Subukan ko na Englishin para mas maintindihan niya din. You're not the one that Baras sent. I think they meant embarrassment. Hindi ka tunay na guro. Wala kang naambag, panay lang to punchlines. Sa lugar mo di ka totoo. Tsaka panggap lahat ng yung gun rhymes. Yung movement pang abroad, Paranaque, tagaharang ng pirata sa south side. Di mo kilala kung sino kaharap mo. Para makita mo, mi ultimo adios, basta Rizal magbabackfire. Time. Nasira yung doon, no? Inikutan din siya ni Last na itong round 3 ni Saint Ice. Okay pa. Last na. Huling laban, talo. Aminado na nung una yung resulta, hindi ko gusto. Ikaw ba naman, matalo lang ni Poseidon na bumubuhat ng mundo. Pero ito, pinili kong bumangon. Kung siya yung bumubuhat ng mundo na si Poseidon, akong si Atlas na Diyos ng mga dagat at kumokontrol ng alon ng makikita nyo nga ahon. Bumangon! Kahit Galing na pagkadapa... nakonek niya, no? Linya ni Slack One. Ako hindi! Tanggap ko yung pagkatalo, yung mga tao hindi. Anong nila, natalo ka? Bakit ba puser? Naisip ko, normal lang matalo yung malalakas na mga, kumbaga si Raffian may Slack One kasi si Balakid may Tukel. Bitter? Galing ng topic na to. Bitter? Ito'y setup lang na angle, magigisa ka chong, wag kang umiwas. Pagkatalo ko 6 months ago, umiiyak pa rin to sa pagkatalo niya kala Apex 11 taon ang nakalipas. 11 taon ang nakalipas. Kung ako yung akala niyong di makamove on, bitter, pasensya na sa trip. Gusto ko lang tong the man who can't be moved ay masama sa aking script. Ang tagal na nga nun, bitch, pero mga linya mo doon pa rin laging halaw. Di matanggap na nalusaw, natunaw yung ice nung natapat sa haring araw. Nagre-reklamo pa, wow! Isang laban na yon, ang linya lang na tumanim at tumatak. Nung magsusuntukan na kayo, tas bumanat si Arik ng sapakin ko kayong lahat. Pero alam niyo yung malala, tinalo sa ni Abra na sinabihan niyang bakla kaya sinumpa na di siya payag. Ikaw ba naman pagtripan ng bakla parang sino pa tas di nagbayad? Kaya hanggang ngayon baliw na baliw kay Abra tong si Saint Ice. Tunay na pangalan Jason Di Mayuga, halata na.
Baliw na baliw si Di Mayugag, ginayuma siya ni Abra. Shey, ito ba yung Crisostomo Ibarra? Kasi hanggang ngayon bitter, salty, ang sarap ubusin sa ulo ng magazine. You can't be salty, saint, that's a sin. Feeling magaling. Isa tandem nila yung Delano lang nagdala, di mo ko kaya mag-isa, we're not the same cup. That nagtulong na kayo please para naputukan ko din yung Chris na parang James Yap. Dahil bumalik... Tangina, no? Paano kung bumalik si Chris Delano, no? Tapos tinapat kay Rafian. Sa mga hindi nakakaano, no? Ako, tangina, sobrang nagagalingan din ako kay Chris Delano. Magaling din mag-technical si Chris Delano. Dahil bumalik ka na sa battle rap, kala mo na ungusan mo na siya? No, you ain't. Sumusunod pa rin sa Kristo, kaya nga same. Kaya nagpalit ka din ng ngalan. Dahil kay Delano, taga-duplicate ka lang. Di ka pinalakas ng name change, nag-hallucinate ka lang. Natalo kayo dahil sa coin flip? O baka mali ng pagtansya? Kaya nalusutan kayo ng barya na parang alkansya. Kaya huwag kang epal brad. Lalo't laro mo'y kayang tapusin ng barya na parang metal slug. O metal slug. Saktong gamer nga ako par. Kaya anong laban ng Saint kung harap niya God of War? Harlem, Akata, Apok, mga tinatalo. Old gods nga pinapatay ko. Alam niyong walang sinasag. Kaya putang ina mo. Pagdating sa kalawakan, sobra mong whack bro. Di mo ko kaya sa ganto. Pagdating sa kalawakan, ako'y black hole kumakain ng santo. Kaya putang... Ano mo, grabe ginawa ni Rafian dito sa round 3. Kala ko malakas na yung ginawa ni Saint Ice. Pero putang ina na itong round 3 ni Rafian. Black hole, no, kumakain ng santo, kumakain ng araw yung sa kalawakan. Pakain ng santo! Kaya putang ina mo! Sa aking lugi ka, Ice! Puta, tinalo ko nga yung lalaban sa isa buhay na may Uchiha, Ice! Pero look me in the eyes, Ice! Bitch ka lang sa industry, Ice Spice! Lipas na panahon mo parang blind dime, time flies! Pero magaling ka naman, kaya ang sarap mo bigyan sa mukha ng high five! Ako'y baliw parang may-ari ng high minds! Mahihirapan kang umahon, may biglaan na high tide! Walang paki sa old school no era! Low-key, pasok sa kahit anong timeline! Sunod-sunod yung punch parang Mike Tyson Fight Night! Butas na yung dibdib ni Boy Tapek sa dami ng punchline! Kaya ngayong Disyembre, Chong, papaalala kong lipas na ang iyong time. Tama lang na pinatato mo yung Decepticon dahil malabo ka na maging prime. Dahil si Ice, weak na to. Tong simula ng aking prime, isasaksak ko sa ulo mo, Ice, pick ko to. At ako, si Rafian. Pinadala ng baras bilang ako ang kanilang ala sa tulilang lahat, hindi nyo pa ako kilala. Round 15, day 1. Tangina na itong dalawang to, mga ulul. Pakiramdam ko, round 3 talaga yung pinaka tumapos sa pinaka kumbaga sa akin. Minsan kasi 'di ba, minsan round 2 pa lang pakiramdam mo tapos na yung laban. Pero dito sa round 3 talaga nagkaroon ng nagkaroon ng magandang palitan. Malakas all 3 rounds ni Saint Ice, ganun din kay Rafian. Pero nga, pakiramdam ko nagkatalo lang sila sa round 3. Sobrang lakas nung kay Rafian. Pero ang galing din ni Saint Ice. Tingnan natin kung ano naging boto ng Horado. Second battle ng gabi. Rafian versus Saint Ice. Mag-ice 1 beses para sa kanila pareho. Ang boto ng Horado, 5-0. Mag-iay para kay Rafian. Yo, shoutout sa mga kasama. Napapansin ko kay Saint Ice, yung pinanood ko yung mga ibang laban niya. Si Saint Ice, kahit sabihin mong lisensyadong fighter si Saint Ice, makikita mong approachable. Maano siya sa kalaban, mabait siya sa kalaban. Hindi yung totaling mabait na hindi nagsasabi ng masama. Kumbaga makikita mong hindi siya maangas na
hindi siya maangas na, may mga iba kasi na ganun, mapapansin nyo. Saint Ice, nakikita ko may ano siya, may talagang, maano siya makitungo sa kalaban. Yun, taka na, sobrang galing nilang dalawa rito. Pakiramdam ko, i-upload ko to mga 3 or 4 days pa. Pero putang sakit ng ulo ko. Lalo kung naano na, putang ina, sobrang galing ni Saint Ice. Kailangan kong ano, kailangan ko talagang tutukan. Hindi ko alam kung ano mangyayari, kung makakalusot ba ako sa kanya. Pero ano man yung kahantungan ng magiging laban namin, eh, masaya naman ako dahil at least napalay na pa ako ulit ng isa buhay at alam mo yun, puta, nilagay pa ako dun sa main event. Malaking bagay na para sa akin yun. Yun, hanggang dito lang mga pare ko, hanggang sa muli. Peace out.